Kailangan mo ba ng EIN para sa LLC mo? Huwag ka mag-alala, pag-uusapan natin yan sa video na to, so huwag ka nga alis, okay? Hi, si Coach Jonel po ito, at sa video na ito, ituturo ko sa inyo yung step by step kung paano kukuha ng EIN or Employment Identification Number para sa inyong LLC. So, syempre, kailangan yun kukuha ng LLC, kailangan mo ng EIN. So, ito yung step-by-step process. Pero, bago yan, okay, kung hindi mo alam kung anong LLC, tignan mo sa video na ito, okay? Tapos, kung hindi ka sigurado kung kailangan mo ba talaga ng LLC, baka, tignan mo lang kasi baka gumastos ka lang. Kung kailangan mo yung requirements, kunyari, yung virtual address. So, dito naman sa video na ito. Tapos, syempre, kailangan mo rin ng registered agent. So, ito namang video na ito yung tignan mo. Ang daming plug, di ba? Pero, sorry, kailangan di ba? So, ngayon, punta na tayo sa actual na setup ng ating EIN. So, punta na tayo sa screen ko. Ayan. So, para makakuha ka ng EIN, so, andito na naman tayo sa Google. So, ano na naman, ilalagay ko EIN application. Okay? Ayan. Tapos, makikita nyo, may mga iba't ibang websites, pero ang gusto kong kunin nyo ay yung apply for an employer identification number online ng irs.gov. Okay, click natin yan. Ayan. So, makikita nyo rito na may apply online now. Ayan. So, hindi yan gagana para sa atin unless meron kayong social security number or ITIN or may existing na kayo na LLC na gusto nyong i-layer dun sa LLC. So, kailangan ng EIN para makakuha ng EIN. Okay. So, kung wala kayo ng mga yon, hindi ito yung ano nyo, hindi ito gagana, promise. Okay, huwag kayong mag-apply online now. Ang kailangan natin ay yung SS4. Okay? So, ngayon, mag-google ulit tayo. Okay? So, balik tayo rito. And Google natin, EIN SS4. Okay? Yan. Okay? So, ayan, about Form SS4. So, Form SS4, December 2023. So, pwedeng ma-revise yan. Tignan nyo na lang. Okay? So, click natin to. So, ayan, eto na tayo sa application for EIN. So, una, gusto ko makita nyo rito yung EIN dito. So, pag iniwan nyo na blank, bibigyan kayo ng EIN. So, iwanan nyo siya na blank, okay? Tapos, dito sa legal name, yan yung name ng LLC ninyo, ng kumpanya ninyo, di ba? Kunyari, Coach Jonel LLC. So, ilagay nyo siya dyan. Sa number 2, trade name of business. So, hindi nyo na kailangan i-fill out yan kasi para yan dun sa, ano nyo, di ba? Sa LLC nyo. Pero kung, kunyari, iba yung tawag nyo sa kumpanya nyo, malabo medyo technical. So, just leave it blank na lang. Okay? Tapos, dito, okay? So, mailing address, yun yung address nung virtual address nyo. Okay? So, dito, ilalagay ko lang virtual address, ha? Syempre, di virtual address yung ilalagay nyo. Yung actual na address nung virtual address nyo, okay? Tapos, city, okay? So, city of virtual address, okay? Tapos, ito, dito, ay merong county and state, okay? So, yung county na yan, hindi yan country, okay? County po yan, okay? So, kailangan yung ilagay yung county. So, kunyari, Casper, Wyoming, kunyari, di ba? I-google nyo. So, babalik tayo sa Google. Tapos, Casper, Wyoming, okay, Wyoming County. Ayan, so makikita nyo, Natrona County. So, yun yung ilalagay nyo rito, okay? So, Natrona County, okay? Natrona County, tapos, Wyoming, okay? So, yan, nalagay nyo na yung Natrona County, okay? Iwan nyo na lang na blank tong mga ito. Tapos, dito sa responsible party, dyan yung ilalagay yung inyong pangalan. Okay, so, kunyari, Coach Jonel, ako yan. So, ilalagay ko yung pangalan ko dyan. Okay, tapos, SSN, ITIN, or EIN. So, ilalagay nyo dito ay foreign. Okay? So, foreign. Yan, ilagay nyo lang yung foreign dyan. Di kailangan all caps, nilagay ko lang all caps. Okay? Pero ilagay nyo lang dyan ay foreign, maintindihan na nila yan. Okay? Kasi wala naman tayong SSN, wala tayong ITIN, at wala tayong EIN. Okay? Tapos, is this application for a limited liability company? Yes. Okay? Tapos, if 8A is yes, enter the number of LLC members. So, kung ikaw lang naman sa LLC mo, di 1. Kung may partner ka na isa pa, kayo mag-asawa, o kaya kayo ng kaibigan mo, so 2. Kung 3 kayo, 3, ganyan. Since single member lang ako, so 1 yung ilalagay ko rito. Okay? If 8A is yes, was the LLC organized in the United States? Yes. Di ba? Tapos, pagpunta dito sa 9A, okay, i-check mo tong other. Tapos, ilagay mo, okay, foreign-owned disregarded entity. Okay?
Yan, foreign-owned, disregarded entity. Okay? Tapos, dito, okay, kasi bakit foreign-owned, disregarded entity? Kasi, di ba, foreign-owned siya. Di ba? Tapos, hindi naman natatax yung mga members. Parang ganon. So, yun. Basta ilagay mo dito, foreign-owned, disregarded entity. Okay? Tapos, dito, if a corporation, name the state or foreign country if applicable where incorporated. Hindi naman. Kasi incorporation mo, sa US, di ba? So, hindi mo na kailalagyan yan. Okay? Reason for applying. Ayan. So, kung ano yung sagot mo dito sa 16, ito yung choices mo. Okay? So, yung ilalagay mo sa, sa 10. Okay, kunyari, Amazon seller, so retail yan. Okay? Kahit na nag-wholesale ka, kahit na nagpa-private label ka, by the way, sa Amazon, so retail yung i-check mo. Okay? Ngayon, kung other, kunyari, kailangan mo mag-apply sa, hindi ko alam, YouTube or kung ano pa mang mga ibang so, i-specify mo dito. Tapos kung ano yung magiging sagot mo rito, yun din yung magiging sagot mo dito sa started new business. Okay, kunyari retail, Amazon. So retail yung magiging sagot ko dyan. So ilalagay ko lang naman retail. Okay, yun lang. Tapos date business started dito sa number 11. So kung kailan na-organize yung LLC mo. So ilagay mo today's date. I mean, wag yung itong sinulat ko na today's date Sige na nga, fine, gagawin ko na nga number. Kunyari 0809 24, kunyari yan. Okay? So, month, day, year. Okay? Pero mas maganda pala kung iaano natin. Sorry. So, August. Okay. 8. Okay? Tapos, 2024. Diba? Ayan, ganyan. Okay? Tapos, dito, i-zero mo na lang lahat. Okay? Kasi wala ka namang balak na i-employ sa US. So, i-zero mo na lang lahat. Unless meron. Kung meron, di maglagay ka. Pero for most of us, wala. So, i-ano nyo lang to. Tapos, closing month of accounting year. So, pwede kang mamili ng fiscal year dito. Ilalagay ko na lang December. Kasi yun yung normal. Diba? At the end of the year, December. So, December. Okay? Tapos, dito, okay, if you expect an employee, tax liability, parang hindi. Wala kang kailangang ilagay dyan. Okay? Kasi wala ka namang, yun nga, wala kang i-hire dito. Okay? Tapos, again, okay, balik tayo dito. Yung date dito, yung date na, naging official yung LLC. Okay? Hindi yung date ngayon. Okay, yung date na naging official yung LLC. Ayan, binalikan ko lang. So, ayan. Tapos dito sa 15, so first date of wages or annuities. So, wala ka naman ilalagay dyan kung wala kang pasasweldoin. So, hayaan mo na. Okay? So, dito, syempre, naging sagot natin sa taas retail. So, i-check nyo yung retail dito. Diba? Number 16. Ngayon, kung meron kang ibang business na hindi siya for Amazon selling, so ilagay nyo lang yung other kung di siya applicable sa mga to, tapos i-specify nyo dyan. Tapos, hindi nyo magiging sagot nyo rito. Okay? Tapos, indicate principal line of merchandise sold. So, dito, parang kung Amazon third-party seller ka, so Amazon third-party seller, ganyan. Tapos, kunyari, kung kung digital product, so ilagay mo na na parang digital products. Bala ka na dyan, okay? Describe mo lang kung ano yung binebenta mo. Hindi naman yan super magiging heavy, okay? So, digital products, pwede yan, okay? Bahala ka na dyan mag-describe. Basta kung ano yung principal na ibebenta mo, okay? So, tapos dito, kunyari na lang Amazon, okay? So, Amazon third party seller. Okay, yan lalagay ko. Okay? Tapos, has the applicant entity shown on line 1 ever applied or received an EIN? So, kung nakakuha ka na dati ng EIN, yes. Kung hindi pa, then no. Inono ko na lang kasi wala pa naman. Okay? So, yan. Tapos, skip mo na tong third party designee. Tapos, dito, ilalagay mo yung name mo dito. So, Coach Jonel. Okay? Okay? Tapos, ilalagay mo lang yung signature mo rito. Sign mo siya. Tapos, date kung kailan mo siya sinign. Okay? Tapos, lagay mo rito yung, yung fax number mo. Okay? So, ideally, meron kang fax number. So, kumuha ka na lang ng mga app na merong fax. Okay? Kasi dyan nila isa-send yung number. Okay? Or, pwede mo ilagay, kunyari makikifax ka, ibigay mo yung number na yun, yung fax number ng pagfa-faxan mo. Tapos sabihin mo sa kanila na pakitingnan-tingnan ko merong fax para sa akin. So, meron naman mga apps, kung ako sa'yo, yun na lang yung gamitin nyo kasi para sa inyo rin pumasok yung reply nila. Okay? Tapos ilalagay nyo yung dito, yung applicant's, dito, yung phone number nyo rito, tapos yung, yung fax number nyo rito. Okay, again, yung fax, kumuha na lang kayo ng e-fax or ng app para sa fax. Okay?
So, yun yung ilagay yung number dito. Mahalaga yan kasi ifa-fax back nila yan with your EIN. Okay? So, kailangan yan. Okay? Tapos ngayon, anong gagawin mo rito pag na-fill out mo na? So, kung i-fax mo siya or sa app, so siguro i-download mo siya, i-copy mo sa phone kung sa phone. Tapos kung sa computer naman yung e-fax na yon, yung pagpa-fax mo na ano, so yun, i-save mo as PDF. Kung ipapa-fax mo siya, may actual na fax machine kayo, so i-print out mo siya, di ba? Tapos saan mo siya i-send? Okay? So pwede mo naman siyang email, okay, and pwede mo rin siyang i-fax na lang. So tingnan natin kung ano yung address dito, okay? So i-google ulit natin yung SS4 EIN, okay, fax number, okay. So yan, tingnan nyo na lang to para sigurado. Ayan, so makikita nyo dyan na ang fax nila ay ito, okay, within the US, outside the US ito. So yan lang, dito nyo siya i-fax kung outside the US, okay, nyo i-fax, okay, yan yung gamitin yung number, okay. Tapos pwede ring mail kung gusto nyo siyang email, so medyo matagal, so ito yung gamitin yung address, okay, yung yung address nila dito. Okay? Tapos, lagyan nyo siya ng cover page ha. Yung cover page, parang sasabihin lang naman ng cover page kung kanino siya galing, kung kanino siya dapat mapupunta, kung ilang pages siya. So, nyo lang to, ilagay nyo lang to sa cover page niya. Yung na yan, ito, yung na to. Okay, yan. Ilagay nyo lang yan. Ito yung gamitin nyo, okay? Ito. So, outside kasi, di ba? So, ito yung gamitin nyo. Ilagay nyo lang yan sa cover page. I-copy paste nyo lang sa isang gawin natin ngayon. So, copy, okay? Tapos, kukuha ako ng Docs, Google Docs. Okay? So, para gumawa ako ng cover page, hindi nyo na kailangan gawing special, okay? I-paste nyo lang yan, okay? Tapos, ilagay nyo lang na from, okay? Tapos kayo, yung kumpanya nyo, okay? Tapos, yung kumpanya nyo, ilagay nyo rito, company details. So, yung LLC nyo dito, ilagay nyo, kunyari, Coach Jonel LLC. Ilagay nyo yung pangalan ninyo pala, okay? Tapos, ilagay nyo yung nyo dito. Ilagay nyo yung address nyo, okay? Kunyari, 123 Kanto Puro Guapo, okay, Philippines. Okay, shortcut ko na, okay. Tapos phone number nyo, so +639291231231234. Tapos yung fax, yan pala, medyo mali yun, okay. So plus, ayan. Tapos indicate nyo na telephone phone, okay. Tapos dito ay fax. So, ilagay nyo yung fax nyo dito, okay? Make sure na tama yung number. Tapos, pages. So, okay, 2. Tapos, indicate nyo na na 1 cover page plus 1 SS4 document. Ayun, yun lang. Tapos, ilagay nyo yan sa SS4 yan. And ganyan lang. Kung gusto nyo gumawa ng mas fancy pa, okay lang din naman. It doesn't matter. So, yan, i-print out nyo yan, isama nyo dun sa ifa-fax nyo. Yan yung cover page nya. Okay? So, yun lang. Tapos, i-fax nyo siya dun sa number ng tapos hintayin nyo na lang, magfa-fax back sila. Kung gusto nyo mail, di-email nyo, tapos hintayin nyo lang, magme-mail back sila. So, medyo matagal. So, ganun lang. Tapos, pagkatapos nun, meron na kayong EIN. Diba? So, hindi ko alam kung gaano katagal yan. Naghihintay na kami for 3 weeks. Pero wala pa rin. So, mag-expect kayo ng konting delay. Okay? So, yun lang naman. And kung kailangan nyo ng tulong na maghanap ng products for online arbitrage, wholesale, or private label, so, i-check nyo lang sa ibaba ng descriptions yung mga links ko. Okay? And then, syempre, kung nakatulong sa inyo tong video na ito, so, please, paki-like naman. Tapos, kung meron kayong comments, tanong, or mga suggestion kung anong videos ang dapat kong gawin na pwede makatulong sa inyo, ilagay nyo lang sa comment sa ibaba. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe para matuwa naman ako, di ba? So, maraming salamat po. Si Coach Jonel po ito. And I will see you next video. Bye!